Bumukas ang lalagyan ng barya at inilipat silang lahat sa isang bagong kaha. Pinagmas ng mabuti ni Pipoy Piso ang kanyang paligid. Nasa isang mamahaling restaurant sila. Maliwanag ang ilaw at ang bango ng amoy ng nilulutong pagkain. Nasabik si Pipoy Piso. Nang malipat sila ng gusto, ay nakita ni Pipoy Piso ang ibang mga lumang barya at perang de papel. Magandang umaga! Bati niya sa mga kapwa-pera. Ngunit walang bumabati sa kanya. Ang mga perang papel, iniiswiran lang siya pag niningitian niya. Habang ang mga lumang barya naman, hindi siya pinapansin. Bata, walang papansin sa'yo dito. Isang lumang piso na salita. Ang mga perang papel ay masyadong mayayabang pagkat alam nila na mas malaki ang halaga nila kaysa sa atin. Ang ibang barya naman ay sawa na sa ganitong buhay kaya't wala silang sigla. Bakit ho? Parang ni Pipoy Piso. Dapat ho, maging masaya tayo dahil tayo ay maglalakbay sa palat ng iba't ibang tao. Magagawa natin ang tungkulin na nilaan sa atin. Sagot ni Pipoy Piso. Malalaman mo rin ang sinasabi ko, masugis namang sagot na 5 piso. Maya-maya lang ay binuksan ng kahera ang kaha. Kumuha siya ng ilang perang papel, pagkatapos ay kumuha din ng ilang barya. Kasama sa mapalang na nakuha, si Pipoy Piso. Nasabik siya, ito na ang simula ng aking paglalakbay, sabi niya. Dinala ng isang waiter ang sukli sa lamesa ng isang mayamang pamilya. Kinuha ng matandang lalaki ang perang de papel at pagkatapos, hindi pinansin ng mga barya. Pero hindi nawala ng pag-asa si Pipoy. Pinilit niyang pinakina ang sarili upang pansinin siya. Ngunit kahit anong kinang ni Pipoy Piso, pinabaliwala pa rin siya nito. Hanggang umalis na ang pamilya. Naiwan si Pipoy Piso kasama ng ilang mga barya. Sabi ko sa iyo, huwag ka nang umasa eh. Masukot na sabi ng 5 piso, kasama pala niya. Malungkot na hindi uminik si Pipoy. Dumating muli ang taga-silbi, binibis ang lamesa, at dinala ang pera sa lalagyan ng tip. Ilang oras ang lumipas sa loob ng lalagyan ng tip si Pipoy. Tahimik lamang siya sa isang sulok. Gabi na nang buksan ng lalagyan. Marami lang nalagdan, simula na mapasama siya. Isa sa mga kahera ang nagbilang ng pera at hinati-hati ito para sa lahat ng tauhan ng restaurant. Nakapunta si Pipoy sa isang dalagang nagte-training sa eksklusibong kainan na yon. Basta na lamang nilagay ng dalaga ang barya sa kanyang bag at umalis. Napahalos tuloy si Pipoy Piso sa iba pang pera at kagamitan ng dalaga. Dumukot sa kanyang bag ang dalaga upang magbayad sa isang taxing kanyang sinakyan. Nabuhayan ang loob si Pipoy. Maaring maibayad na ako at mapunta sa ibang lugar, isip niya. Ngunit kahit nahawakan na siya ng babae, ay hindi siya kinukuha. Bagkus ay kinukuha nito ang mga pera, hindi papel. Kinabukasan, dinalang muli ng babae ang kanyang bag. Sa buong araw na yun, sa tuwing siya ay magbabayad o kukuha ng pera, nadadagdagan lang ang mga barya kasama ni Pipoy Piso. Hindi pa rin ginagamit ang mga barya. Ganyan talaga siya, sabi ng ilumang 10 piso. Matagal-tagal pa tayo dito. Magtatagal pa tayo dito ng habang panahon dahil hindi niya ginagamit ang perang malilitang halaga tulad natin. Hindi umimik si Pipoy. Sa madilim na lugar na iyon na ba matatapos ang kanyang paglalakbay? Wala mo siyang kakayahang bumago ng buhay ng isang tao. Binuksan ng dalaga ang bag at hinagilap ang kanyang panyo. Halo-halo ang kanyang gamit kaya hindi niya tumahanap. Nang sa wakas makuha niya ang panyo ay agad niya ito kinuha. Pagkabunot niya ay nalaglag si Pipoy Piso. Napasiksik pala siya doon sa tubi ng panyo. Ah! Sigaw ni Pipoy Piso. Bumagsak siya sa gilid ng kalsada at nagpagulong-gulong. Agad namang hinabol ng babae ang Piso. Sayang! Narinig ng babae. Narinig ni Pipoy Piso. Natuwa siya. Kasi kahit paano, may kabuluhan pala siya sa babae nito. Pero patuloy ang pagkulong ni Pipoy Piso hanggang sa mapunta siya sa putikan. Malamig, ngunit mabaho at madumi ito. Hindi pala, papunta ng babae, pupulutin niya ako, sabi ni Pipoy Piso. Ngunit nang makalapit ang babae, tinignan lamang nito si Pipoy at sinabing, ay, madumi. Pagkatapos, ay umalis na ito. Naiwan si Pipoy Piso sa putikan. Naisip niya, bakit gano'n? Dahil madumi na ako at mabaho, ayaw na niya sa akin. Kapag ganito na ba ako, wala na ba akong halaga?
Nanatiling nakatingin lang si Pipoy Piso sa langit at nag-iisip. Maraming dumadaan. Hindi naman siya pinapansin kahit nakikita siya kasi maputik na at mabaho. Malapit nang magdilim nang may isang kamay ang pumulog kay Pipoy Piso. Wow, sa wakas. Katulad ni Pipoy Piso, madumi at mabaho rin ang batang nakapulot sa kanya. Pinunasan ng batang lalaki si Pipoy Piso gamit ang kanyang damit. Pinunasan niya itong mabuti hanggang sa matanggal lahat ng dumi at magbalik ang kinang at magmukha ulit itong bagong pera. Tuwang-tuwa si Pipoy. Sa wakas, meron na rin nagpapahalaga sa kanya. Nagtungo ang pulubi sa isang malapit na panaderya. Pabili po ng tinapay, sigaw ng bata. Ang ibang mga bumibili sa panaderya ay lumayo sa bata, takot na makawahan ng dumi nito. Pilit inaabot ng bata ang piso sa isa pa sa mga nagtitinda. Pabili po ng isang tinapay, sabi niya. Alis, sabi naman ng tinderang mataray. Umalis ka dito at naglalayuan ng mga suki ko. Sabi ng bata, bibili lang naman po ako ng tinapay. Ito po ang pera ko. Inaabot niya ang piso. Walang mabibili ang piso mo dito. Magkano na ba tinapay ngayon? Magkano pinakamurang tinapay? 2 pesos. So, kulang pa ng isa. Wala daw mabibili yung piso. 2 piso ang pinakamurang tinapay dito. Kaya umalis ka na, alis, sabi ng tindera. Malungkot na naglakad pala yung bata. Hawak-hawak sa kanyang dibdib ang tanging piso kanyang pagmamayari. Nalungkot na naman tuloy si Pipoy Piso, lagi na lang sa mga. Dahil sa sinapit ng bata, ganun ba kaliit ang kanyang halaga upang hindi man lang makabili ng pagkain ng batang ito? Narinig ni Pipoy Piso ang pagkulo ng tiyan ng bata. Kung sana'y mas malaking kanyang halaga, isip ni Pipoy Piso. Napadaan ang bata sa tapat ng isang butika. Narinig ni Pipoy Piso ang pag-uusap ng isang matandang babae at anang nagtitinda sa butika. Sige na, ito lang naman ang pera ko. Kailangan ko na ng gamot. Pagsusumamo ng matanda. Hindi mo pwede. Kulang kayo ng piso. Kung lahat ng bumibili dito ay kulang ng piso, malulugi ang butika namin sa ng tindera. Naririnig din pala ng bata ang usapan. Tinignan niya si Pipoy Piso. Ito ang kanyang nag-iisang pera, ngunit hindi niya ito maibili ng tinapay. Ang matandang babae ay nangangailangan ng piso upang makabili ng gamot. Bumintong hininga ang bata. Pagkatapos ay, ano sa palagay na ginawa niya? Tama. Sabi niya, eto po, may piso ho ako. Inyo na po. Inabot ng bata si Pipoy Piso. Nagulat ang matanda. Pati si Pipoy Piso nagulat sa inasal ng bata. Salamat, iho. Naluluhang tinanggap ng matanda ang piso. Wala pong anuman. Pagkasabi niyon ay umalis na ang bata. Nalungkot si Pipoy Piso sa nangyari, pero natutuwa naman siya dahil sa kabutihan ng puso ng batang iyon. Mula sa kung saan ay may lumapit na magandang babae sa matanda. Ako na ho magbabayad ng gamot niyo. Kung maaari ho, ay hihingin ko na lang yung pisong binigay noong bata. Nagtaka naman ang matanda, pero pumayag siya at agad na tinanggap ang perang bigay ng magandang babae, kapalit ni Pipoy Piso. Hawak-hawak ng magandang babae si Pipoy Piso habang naglalakad. Hinahanap niya ang batang pulubi na siyang nagbigay ng piso sa matanda. Maya-maya lamang ay nakita niya itong nakaupo sa isang gilid ng kalye. Nilapitan ng babae ang bata at kinausap. Bata, nakita kita doon sa panaderya. Kakausapin sana kita pero bigla kang nawala. Nakita rin kita doon sa may butika kanina. Sabi naman ng bata, bakit po? Ano pong kailangan niyo sa akin? Nagtataka ng tanda. Naupo ang magandang babae sa tabi ng bata. Alam mo, hindi kasi ako pinalad na magkaroon ng anak. Kaya't mahilig ako sa bata. Natuwa ako sa ginawa mo kanina nung ibinigay mo ang nag-iisa mong piso sa matanda. Hindi uminig ang bata, bagkus ay tumingin lamang sa malayo. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ng babae. Saan ka nakatira? Sagot naman ang bata. Wala ho akong magulang, dito ho ako nakatira sa kaling ito. Tumangot ako ang babae. Pero papaano na yan? Binigay mo na sa matanda yung nag-iisa mong pera. Wala ka nang pambili ng tinapay.
Tumingin ang bata sa alik. Hindi naman mo talaga ako naguguto, sagot ng pulubi. Kasunod nun, ay kumulo naman ang kanyang tiyan. Bigla niyang hinawakan yung tiyan niya para sabihin kuwari lang. Hindi siya nagugutom. Na para bang pinipigilan niya yung tiyan niya na kumulo. Natawa naman ang babae. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya si Pipoy Piso. Alam mo, sa lahat ng bagyang nakita ko, itong pisong galing sa iyo ang pinakakaiba. Itinaas niya si Pipoy Piso na para bang sinisipat sa langit. Napatingala ang bata sa piso at tiningnan ang mukha. Kaninong bayani ang nakalagay sa piso? Rizal. Nakita niya nakaukit yun, mukha ni Rizal. Pagkatapos, ang sabi ng babae, ang lahat ng barya sa Pilipinas ay may dalawang panig. Isa ay may mukha ng bayani na si Rizal, at ang isa ay may selyo ng Republika ng Pilipinas. Tinitingnan ng bata yung barya, yung piso, nakita niya si Rizal. Binaliktad ng babae ang piso. Nagulat siya yung bata. Nakita niya na mukha ulit ni Rizal na nakaupit sa kabila. Sabi niya, bakit mo ganun? May dalawang mukha ng piso, ng bayani, ang pisong yan. Peke ko ba yung piso ko? Napaisip tuloy si Pipoy Piso. Peke? Isa ba akong peke? Sabi ng babae, tunay lang. Nagkaroon lang ng problema sa pagkakalimbag. Dahil doon, kakaiba ito. At naging mas higit pa ang halaga. Ibinigay ng babae ang piso sa bata. Dapat mong itabi yan, kasi sa'yo talaga yan. Tiningnan ng bata si Pipoy Piso. Pwede niyo mo ba akong bigyan ng isa pang piso? Bibili po ako ng tinapay. Bigla na tanong sa babae. Tiningnan mabuti ng magandang babae ang bata. Pagkatapos ay ngumiti ito. Kung gusto mo, ay sumama ka na lang sa bahay namin. Pwede kang kumain ng kahit gaano kadami at pwede ka rin makapag-aral. Nanlaki ang mata ng bata. Talaga po? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Kahit si Pipoy Piso ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nakangiting tumango ang babae. Tumayo at nilahad ang kamay, inaanyayahan ng batang sumama sa kanya. Kumapit ang pulubi sa kamay ng babae. Sa inyo na po ito, sabi ng bata, habang inaabot si Pipoy Piso sa babae. Pero umiling ang babae, sa'yo na yan. Kahit gaano kanyang kaliit ay pinahalagahan mong mabuti at ginamit mo sa mabuting paraan. Wala nang iba pang mas makakapagpahalaga dyan kaysa sa taong nakakaintindi ng tunay na kabuluhan nito. Napangiti ang bata. Natuwa naman si Pipoy Piso sa kanyang darinig. Ibinuka ng bata ang kanyang mga palad at tinitigang mabuti si Pipoy Piso. Ang pisong higit pa sa anuman ang halaga. At doon na nagtatapos ang ating kwento. O, kung naiintindihan niyo ba yung nangyari? Naiintindihan niyo ba? Sige. Testing muna. Wala mo ng price. Tanong muna, testing. Kung naalala niyo yung kwento. Sige nga, taas ang kamay. Anong pangalan ng character sa ating kwento? Pipoy Piso! Di ba dapat taas mo lang ang kamay sa sasagot? Pero sige, okay lang yan. O mamaya, para sa prize, kailangan tataas muna yung kamay bago sasagot, ha? Malay nyo, mali pala yung isasagot nung nagtaas ng kamay. Sinigaw nyo na agad yung tamang sagot, pero hindi nyo makukuha yung prize. Kaya. Okay ba? Okay ba? Ano ba yung loud na rin? Okay ba? Okay, sige. Sige nga, para sa unang prize, ang tanong ko, ano ang title ng ating kwento? Bilis. Sige, kasi nakita ko si Ate Agnes. Ate Agnes, anong sagot? Ano ulit? Yes, ang paglalakbay ni Pipoy Piso, Agnes. Baka ano lang, awarding. Next question. Kanino unang napunta si Pipoy Piso? Sige nga, Ate Thea. Tama, sa restaurant na ang bango-bango ng amoy at ang sarap-sarap. So, ano ulit? Wow, ang dami. Sige, next question.
question. Wala akong maisip na question. Magkano ang halaga ng pandesal? Sino ba na? Sige, Barbie. Bingi. Ano? Hanggang alabang. Una na. Sige, okay lang. Ano nga? Sabay Ang na. sagot? Sabay ka na. Okay na. Okay, dalawang siko. Yay! Lalaksan yung